Kap, anong ginawa mong steps para matanggal yung mga bad habits? Sa akin, simple lang eh. There's no secret about it. Now, you can journal your habits into different ways. Pwedeng action or inaction. So, when it comes to habits, meron tayong mga habits that entail action and inaction. So, ibig sabihin ng action, merong movement, merong paggalaw, and meron din yung inaction, yung hindi paggalaw. Let's say, ano yung example, Brad, ng habit ng, let's say, kailangan mo gumalaw? Exercise. Anong example ng bad habit na hindi ka kailangan gumalaw? Bad habit. Procrastination, or let's say, not waking up early. That's a bad habit, right? So, pwede kasing, when it comes to turning around your life, so pwedeng mag-create ka ng habits na totally opposite nun. So, for example, not waking up early, ilagay mo dun sa journal mo na waking up at 7 a.m. or 5 a.m. talagang mas ano na. And then, pwede mo ring ilagay doon yung number of times na hindi mo nagawa yung not waking up early. Gets mo ba? So, for example, ano yung bad habit? Waking up late. Or not waking up early. So, pwedeng, ayun yung isang endpoint mo. Pangalawa is yung waking up late or waking up early. Okay. So, ito tanungin ko kayong dalawa, Brad. Yes, sir. Tanungin ko kayong dalawa. Kung kunyari, let's say, palagi kang late nagigising, tapos gusto mo nang magising na maaga. So, pwedeng gumawa ka ng journal, tapos ilagay mo doon, syempre gusto mo, ang point B mo is gusto mong gumising na maaga. Okay? So, pwedeng, ang approach mo is, ilista mo yung mga days kung kailan ka nagising ng maaga. So, sino sa inyo yung mas preferred yung gano'n? Sino sa inyo mas preferred? Hindi, sino sa inyo yung gano'ng approach, ibig sabihin? Ay, para ma-build the habit na yun? Oh, yung sa building habit. Ganun din ako. Tracking. Tracking nung positive. Kasi ang negative is waking up late. Yes. Pwede natin ilagay doon, maglagay tayo sa calendar natin, waking up late, and then, reverse psychology. Kailan yung mga times na hindi ka nagising ng late? So, ibig sabihin, yung inverse nun is nagising ka ng maaga. Gets mo? So, ano yung approach nyo pagdating sa ganyan? Yung positive. More on positive. More on positive. More on positive action. Kasi kumbaga pag nakita mo na you're doing it on a consistent basis, tapos positive siya, manghihinayang ka to break that, to break the chain. Yung to break the momentum ba? Kumbaga pag natuloy-tuloy mo na yan, parang at the back of your mind, uy, yes, matitikan ko na naman tong journal ko na +1. Nakapikit +1. pa. Nakapikit pa habang ka. Okay. Kasi, ganun din ako when I started working out nung last year, parang pahirapan. Pero ngayon, ganun kasi ginawa ko, journal ko siya everyday na parang, I'm gonna work out today, work out. Nung tuloy-tuloy na, everyday na, parang, kumbaga parang, pagkagising ko, bibisa na ako, tatawid na ako ng bahay, mag-gym na ako. Naging ganun siya, na parang autopilot. Autopilot. Yun ang goal. Yun yung goal. Habits. O ikaw? Depends. So, for positive habits, ganun din. I want to keep track ng positivity na yan. Just to see... How? Visuals. So, visuals really help Kasi, yung isang maganda din is yung using the term about gamification. Di ba? Parang, pwede ka mag-track and then meron ka reward system for consistency. So, yun. Pwede ganun din yung magandang method for me. Ayos. Not bad. So, pwede mo siyang i-track. Si Mark yun, di ba? Mark Joseph. Mark Joseph, pwede mo siyang i-track into breaking bad habits. That's number 1. Ayan yung waking up late. You want to break that bad habit because it's a bad habit. And then number 2 is forming new habits, which is waking up early. So, pwede mo siyang i-track doon. Whichever works for you. Sa akin, nandun ako sa breaking bad habits. Kasi, in my mind, pare, kasi yung sa inyo, yung waking up early, di ba? You want to track those days na magigising ka na maaga. You are forming good habits. Yung sa akin naman, parang gusto kong makita na nabe-break ko yung bad habit on a daily basis. Kumbaga parang I'm breaking a particular stone na parang kailangan mag-break ko tong stone na to
Kasi it's an obstacle to my success every single day. Kaya gusto ko yung i-cross mark. So kumbaga parang ano to pag doon sa yes list ng Harvard Business Review, nandun to sa no. Nandun to sa no list. Kumbaga parang waking up late. No! Ang sarap isulat yung no na yun, Brad. Sa calendar. Next day, waking up late. No! No! Kumbaga parang, and then 21 repetitions, naging habit na siya. Diba? So, pwede rin yung ganun. Whichever works for you. So, yung sa akin, siguro, regardless kung anong approach yung piliin mo dyan, ang mahalaga is yung journaling, sabi ni Joseph and ni Irving, and yung gamification. Diba? How do you gamify it to penalize yourself and to reward yourself? Yun.